Isa pong influencer sa X na kilala bilang X Finance Bull ang naglabas ng matapang na mensahe para sa lahat ng kritiko na XRP. Sa kanyang post at saka video, pinatunayan niyang hindi lang hype o pera ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang XRP community. Sa halip, ito po ay dahil sa tunay nilang paniniwala sa utility at vision ng project ni Ripple. Habang patuloy po ang mga maling akusasyon na binabayaran daw ng Ripple ang kanilang mga taga-suporta, muling pinatunayan po ng community na totoo at organic ang kanilang dedikasyon. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit daw nananatiling tapat ang mga taga-suporta ni XRP? Sabi po rito, X Finance Bull, a well-known crypto influencer on X, has addressed the criticism often directed at XRP supporters in a new post and video. His comments emphasize that the XRP community's persistence comes from belief in the project's utility rather than financial incentives. Ayan, ayon po kay X Finance Bull, ang dahilan kung bakit patuloy na lumalaban ang XRP community ay dahil naniniwala po sila sa utility at layunin ng project, hindi dahil po sa pera. Para sa kanila, may tunay na halaga at direksyon ang ginagawa ni Ripple para baguhin ang sistema ng global payments. Habang ang iba ay sumasabay lang sa hype, ang mga XRP holders naman ay may tiwala sa long-term vision nito. Sa market impact, ang ganito pong uri ng matatag na community support ay nagbibigay ng confidence sa mga bagong investors na maaaring magdulot ng mas mataas na demand at mas matatag na presyo sa market. Ngayon ay totoo bang binabayaran ng Ripple ang XRP Army? Sabi po rito, the post opened with a clear message to skeptics. We're not paid. We're not recruited. We're investors who saw utility, real vision, and the need for change. Many critics have falsely claimed that Ripple pays the XRP Army, but the community has consistently pushed back, with Ripple CEO Brad Garlinghouse also dismissing these claims. Paliwanag po natin yan. Mariin po niyang itinanggi ang mga paratang na binabayaran ng Ripple ang kanilang supporters. Ayon sa kanya, hindi kami binabayaran. Hindi kami nire-recruit. Kami ay mga investors na nakakita ng utility, tunay na vision at pangangailangan ng pagbabago. Maging ang Ripple CEO na si Ginong Brad Garlinghouse ay matagal nang itinanggi ang ganitong mga maling paratang. Ipinakita po nito na ang community ng XRP ay hindi lamang binubuo ng mga fans kundi ng mga naniniwala sa innovation. Kaya sa market impact, ang pag-alis ng mga ganitong isyo ay nakakatulong upang mapalakas pumuli ang reputasyon ng XRP sa harap ng mga institutional investors. Ngayon ay paano naman po nananatiling aktibo ang XRP community kahit mahina ang market? Sabi rito, the community has remained active even through periods of limited market movements. And many long-term holders argue that XRP represents one of the few digital assets with direct use cases in cross-border payments and institutional finance. Ayan, kahit sa mga panahon na halos walang galaw ang market, nananatili pong buhay ang XRP community. Marami po sa kanila ang long-term holders na naniniwalang sa XRP ay may tunay na gamit sa cross-border payments at saka institutional finance. Hindi lang ito simpleng digital token, kundi isa itong technology na may practical na application sa real-world finance. Kaya kahit bumagal ang market, nananatili po silang aktibo at positibo sa hinaharap ni XRP. Ang market impact po dito ay ang ganitong commitment ng mga holders ay nakakapagpababa ng selling pressure. Kaya mas nagiging stable po ang presyo ng XRP kahit sa mga mahihinang buwan. Ano naman ang mensahe ni X Finance Bull sa mga kritiko? Sabi rito in his video, X Finance Bull rejected claims that XRP advocates are part of a coordinated marketing effort, saying he has no direct tie to XRP, Ripple, or any coin. Instead,
He described himself as an investor who values the project's direction and what it stands for. Ayan, sa kanyang video dito, nilinaw ni ex-finance bull na wala siyang direktang koneksyon sa Ripple o sa kahit anong crypto project. Isa lang daw siyang simpleng investor na naniniwala sa layunin at direksyon ng XRP. Para po sa kanya, hindi ito tungkol sa pagkakakilanlan, kundi tungkol sa paniniwala sa pagbabago ng financial system na dinala ng project. Sa market impact, ang ganito pong authenticity ay nagdadala ng tiwala mula sa publiko at pwedeng magpataas ng investor confidence lalo na sa retail sector. Ngayon ay paano daw nag-aambag sa XRP sa pagbabago ng global finance? Sabi po rito ay he focused on the shared conviction that XRP's design supports a larger financial transformation by enabling faster, cheaper, and more transparent transactions. That message echoes Ripple's strategy of integrating blockchain into real-world monetary systems. Ayan, ipinunto po ni ex-finance bull ng disenyo na XRP ay para sa mas malaking layunin. Yan po ay ang pagbabago ng global financial system. Sa pamamagitan ng mabilis, mura at transparent na transaction, nagiging tulay sa XRP sa pagitan ng blockchain at traditional system ng pera. Ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala ang maraming bansa at bangko sa teknolohing hatid ni Ripple. Sa market impact, ang patuloy po na pag-integrate ni Ripple sa mga financial institutions ay nagdaragdag ng credibility kay XRP na maaari pong magdulot ng long-term appreciation sa presyo. Ngayon ay lumalawak ba ang koneksyon ng Ripple sa mga bangko at gobyerno? Sabi po rito tungkol dyan ay the company continues to expand its partnerships with governments, banks, and payment providers across several regions. These collaborations demonstrate that Ripple's XRP-powered technology can operate within regulated financial frameworks, a distinction that separates it from many other blockchain projects. Ayan, patuloy daw po ang paglawak ng partnership ni Ripple sa iba't ibang gobyerno, bangko at mga payment providers. Ipinapakita nito na ang technology ni XRP ay kayang gumana sa ilalim ng mga regulated system ng finance. Ito po ang malaking kaibahan ni XRP sa ibang blockchain projects kung saan ay meron po siyang kakayahang makipagtrabaho sa loob ng legal na financial structures. Sa market impact, ang ganitong klaseng partnership ay maaari pong magbukas ng pinto sa mas malaking adoption na posible pong magpataas sa presyo ng XRP kapag nagsimula ang mass integration. Ano naman ang ibig sabihin ng pagiging decentralized ng XRP? Sabi rito tungkol dyan ay while ex-finance bull acknowledged that Ripple is involved in central bank digital currency projects, he said that does not affect XRP's decentralized nature. He explained that XRP remains a cap asset, noting that they can't create more, and highlighted its similarities to Bitcoin in terms of supply limits. Yan po, nilinaw po ni Ginoong ex-finance bull na kahit kasali po si Ripple sa mga CBDC projects, hindi po nito naapektuhan ang pagiging decentralized ng XRP. May fixed supply lang ito kaya hindi pwedeng gumawa ng dagdag. Katulad po ni Bitcoin, limitado ang bilang ng XRP tokens kaya protektado po ito laban sa inflation. Sa market impact, ang fixed supply ay positibong factor sa presyo dahil pinipigilan po nito ang oversupply at nagpapanatili ng scarcity effect sa market. Bilang panghuling katanungan ay bakit po nananawagan ng pagkakaisa itong si ex-finance bull? Sabi rito ay ex-finance bull will also urge the wider crypto community to look beyond rivalries between blockchain networks. He called for cooperation toward mainstream blockchain adoption, stating, "We need our governments and our financial systems to run on blockchain." Ayan. Ayon po kay ex-finance bull, panahon na para tumigil sa kompetisyon ang mga blockchain communities. Sa halip dapat magtulungan upang mapabilis,
mas mapabilis po ang mainstream blockchain adoption. Naniniwala po siya na kailangan ng mundo, ang mga gobyerno at financial systems na tumatakbo or nag-ooperate sa blockchain technology para maging mas mabilis, malinaw at secure ang bawat transaction. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nagpapalakas sa kabuuang crypto ecosystem na pwede pong magdulot ng collective bullish trend sa mga susunod na buwan. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay bilang mga traders at investors ay matagal nang nakakakita ng iba't ibang pananaw tungkol kay XRP na may mga naniniwala at may mga tutol. Pero kung pagbabasihan po natin ang mga sinabi rito na X-Finance Bull, malinaw na si XRP ay may layunin na higit pa sa simpleng kita. Ang kanyang mission ay baguhin po ang paraan ng global finance at gawing mas mabilis at accessible ang transaction sa buong mundo. Ang matinding suporta mula po sa community at ang tuloy-tuloy na partnership ng Ripple ay nagpapakita na si XRP ay may solid foundation. Kaya sa gitna ng mga haters, patuloy pa rin ang mga believers. Kung mananatili pong totoo ang mga pangakong ito, maaaring si XRP ang maging isa sa pinakamahalagang asset ng susunod na dekada. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.